Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pinupuri ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman.
Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maganda ho yung pinagdiriwang nating kapistahan ngayong araw na ito. Pinagdiriwang natin o ginugunita natin sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, mga kaibigan ni Jesus. At kung titingnan ho natin yung ebanghelyo natin para sa araw na ito, makikita natin o maririnig natin yung tatlong tauhan na yon. Maaring hindi maganda yung kalagayan ni San Lazaro sa ebanghelyo na narinig natin dahil ito yung mga pagkakataon na siya'y nahihimlay sa libingan. Pero maganda hong tingnan yung ikinilos ng kanyang mga kapatid. Kung ilalarawan natin yung ating pakikipagkaibigan, siguro makikita din natin yung ikinilos ng magkapatid doon sa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Ano ba yung ikinilos nila? Narinig natin yung kwento na si San Lazaro ay pumanaw at naglakbay si Jesus patungong Betanya upang makiramay, upang puntahan yung kanyang mga kaibigan. At ano yung ginawa, ano yung reaksyon nung dalawang kapatid ni San Lazaro na narinig natin sa ebanghelyo? Una, si Maria sinalubong si Jesus. Hindi ba yun ang ginagawa natin kapag may kaibigan tayong matagal na nawala? Kapag may kaibigan tayong matagal nating hindi nakikita, para bang nandun yung pagsalubong natin o sumasalubong tayo dahil tayo'y nananabik sa kanyang presensya. Tayo'y nananabik na makakasama muli yung kaibigan natin. Para bang matagal na panahon na hindi nagkikita at muling magkikita ang mga magkaibigan. Kaya nakita natin yung pagsalubong ni Maria kay Jesus. Na kahit sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng hindi magandang sitwasyon ng mga sandaling iyon dahil nahihimlay si San Lazaro, nandun yung kita nating pananabik ni Maria. Sumalubong siya. Pero kung ikukumpara natin yan dun kay Santa Marta na inilarawan ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, anong ginawa niya? Naiwan lang siya. Naiwan lang siya sa bahay. Malinaw na inilarawan ni San Juan dun sa ebanghelyo na si Maria lumabas ng bahay upang salubungin si Jesus. Pero si Marta, naiwan sa kanilang tahanan. Naiwan at hindi sinalubong si Jesus. Pero ang sumunod na eksena, narinig na lang natin, nagtatanong si Maria, nagtatanong si Marta, kung dumating lang po kayo, Panginoon, hindi mangyayari sa kapatid namin ito. Pero kahit na nangyari ito, alam namin na kaya niyong gawin ang gawain ng Diyos. Kaya ninyo siyang buhayin. Ano yung dalawang larawan? Ano yung dalawang mukha na nararamdaman natin sa ating mga kaibigan? Una, nabanggit ko na tayo nananabik kapag nakita natin o matagal nating hindi nakita ang isang kaibigan. Nandun yung pananabik, nandun yung pagnanais na makasama uli yung ating kaibigan. At ano yung pinakita ni Santa Marta? Maaaring hindi nabanggit, pero mauunawaan natin. Maaaring siya'y nagtatampo kay Jesus. Kaya, ganun na lang yung sinabi niya kay Jesus. Kung nandito lang ho kayo, hindi ho mangyayari yan sa kapatid namin. Kung dumating ka lang ng mas maaga, hindi mangyayari yan sa kapatid namin. Dalawang mukha, dalawang larawan na maaaring maipakita natin sa ating mga kaibigan. Ibig sabihin, kapag nakita natin o di kaya matagal na nawalay, nang matagal nating hindi nakita yung ating kaibigan, nandun yung pananabik, ibig sabihin, malalim na ang pinagsamahan. Kahit din ang pagtatampo,
Hindi naman tayo magtatampo sa hindi natin kaibigan. Hindi naman tayo magtatampo sa hindi natin kakilala. Hindi naman tayo magtatampo dun sa taong mababaw lang yung relasyon natin. Nagtatampo lang tayo dun sa mga taong malapit sa ating puso. Nagtatampo lang tayo dun sa mga taong malapit sa ating buhay. Siguro magandang tanongin din, kamusta kaya yung pakikipagkaibigan ko kay Jesus? Kaya ko rin bang sabihin na nananabik ako parating makita siya? Nananabik rin ba akong makaugnayan si Jesus? Nananabik rin ba akong makausap si Jesus? O di kaya sa mga sandali na para bang tayo nalulungkot at hinahanap natin ng presensya ng Diyos, kaya din ba nating sabihin, nagtatampo ako sa Diyos? Tanda o marka ng malalim na ugnayan natin sa Diyos. Tanda na malalim yung ating pakikipagkaibigan sa Kanya. Nagtatampo tayo dahil maaaring hindi na ibibigay yung hinihiling natin. Nagtatampo tayo dahil maaaring pakiramdam natin ay nakalimutan tayo. Pero kahit sa mga sandaling iyan, sana sa mga nararamdaman natin na iyan, mas napapalapit natin yung ating sarili sa Diyos. Na ilalapit natin yung ating sarili kay Jesus. Dahil yun naman ang ninanais niya. Tayo mapalapit sa Kanya. Upang sa gayon, anumang sitwasyon yung ating kinaharap, anumang suliranin yung maaaring nating pinagdadaanan, dahil may malalim tayong pagkakaibigan kay Jesus, wala tayong kakatakutan. Gaya ng pananampalataya ni Maria at Marta, na kahit sila'y nagluluksa sa pagkawalay nila sa kanilang kapatid, alam nila, kasama nila si Jesus. Alam nila, may magandang mangyayari dahil nandyan si Jesus. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.